Dalawang bisis po kami pumunta sa kay Harabas. Naglahad po ako ng aking problema. Naglahad po ako sa kanya kung bakit gusto ko nang magpahinga sa pagbablog. Eh, yun po ay dahil sa kay Talaman. Hindi na po tama. Sabi nga nila, lahat ng sobra masama. Sobra na po. Wala pong kinalaman yung mga kapatid ko. Nadamay naman samantalang. Dito ang mga kapatid ko kung may problema, kung may ipapandaw, andyan sila. Pero ako, tiis ko lang dahil naninimbang ako sa bawat panig. Pero nung huli, sobra na po, hindi ko na kaya. Kung ako nga po, kaya ko, kung sa sarili ko. Pero damay na po, mga kapatid ko. Yun na po ang hindi ko matanggap. Punta sila dito, o totoo po yun. Ako mismo nakausap nila dyan. Hinihikayat nila na sumama ulit si Gaygay. Ang sabi ko sa kanila, dahil ang pagkasabi ni Harabas sa akin, ang pagkasabi ni Gaygay doon sa kanila, dahil pumunta siya doon sa bahay ni Harabas, ay naninimbang siya sa aming magkapatid. So ngayon, nung pumunta sila dito, ako po ang kausap. Ako ang kinausap nila na baka pwede hikayatin namin si Gaygay na bumalik sa kanila. Simple lang po ang sagot ko sa kanila. Ang sagot ko sa kanila ganito: kung gusto niyang bumalik, masaya, mas maganda. Kung ayaw po niyang bumalik, irespeto po natin. Kasi ano yun eh, yung sariling desisyon niya eh, unahan ko. Oo, hikayatin ko siya na magsama. Mamaya, yung pala hindi niya gusto, napilitan lang siya sa pagsabi ko ng ganun. Maya, nagkaroon ng aberya. Nagkaroon ng hindi natin na sinasadya. Diba? Masisipa ako ng kapatid ko. Kasi ayaw ko na doon, pipilit niyo pa ako eh. O diba? Kaya wag natin pangunahan yung kanyang desisyon. Kasi nasa kanya yun eh. Nasa kanyang sarili niya yun kung okay ba siya. O ano? Kung okay siya doon o kung ano mangyayari sa kanya doon, di ba? Kasi may ano na sila ni Dalaman, kumbaga may papangalanan ko na talaga. Kasi yung sasabihin namin dito, totoo. Hindi po gawa-gawa lang. Totoong tao po kami. No? Totoo po. Ikaw ba naman? Papandaw sila ng bukatot. Yun ang kwento ni Nice Guy sa amin, ni Gaygay ha. Pandaw sila ng bukatot. Walang huli. Ang sabi ni Dalaman, Wala daw ibang magpandaw na yon. Wala daw ibang magnakaw na yun, kundi mga kapatid ko. di ba? Napakasakit. Sakit yun eh. Lalo sa akin eh, doon malapit ang baklad. So, ganon. Sa dami naming baklad, sa dami naming bukatot, bakit pa kami papandaw ng iba? May respeto po kami sa kapwa namin. Punta po kayo dito kung anong record namin magkakapatid. Sa kapitbahay namin. Kung may pinrelusyo kami, tinapakan kaming tao, wala po. Dapat magsalita ng hindi maganda. 10 bis po nating isipin bago tayo magsalita ng masakit sa kapwa natin. Yung tao, husgahan mo. Hindi natin alam, mas ang nalalaman pala niyon. Mas mataas pa sa ang nalalaman niya kaysa sa iyo. Huwag po sanang ganon. Huwag natin gawing pulutan yung kasama natin. Tapos, ang nagkakalat niya yun yung kung may sakit nga daw si Mr. Nice Guy, gawa-gawaan, yung ganyan. Sana magkasakit natin ang tuluyan. Totoo po yun. Nung bata pa ang kuya namin, Kuya Guy, nung bata pa yan, kwento ko po ewan ko lang kung nakwento niya doon sa vlog nila. Nahulog po yan sa bayabas. Kasi noon, siyempre, gawa ng kakulitan ng mga bata, akit-akit diba sa puno kapag tayo yung mga bata pa. Nahulog siya doon sa puno. Ngayon, ang tumama sa kanya dito. Dito. Sa ulo. Ito, Bakas talaga. So, mamaya pakita natin ha. So, tumama dito. Ngayon, 50-50 yan siya. Halos
buwan din yun siya doon sa ospital. Dahil yung tama niya, talagang malaki dito sa ulo. Siguro na-trigger lang pagpunta niya doon sa dagat, sa ilog, yung kanyang damage dito sa kanyang ulo. So ipakita natin yung yung ano niya sa ospital. Pika dito kung ipakita natin. Oh. Ayan oh. Yan. Yan. Ito pa. Dami yan eh. Dami yan. Pag ganyan. Galing yan dito. Yan. Kung nakita nyo, oh. Yan oh. Bakas yan. Hanggang dito yan. Pag ganyan yan siya. Yan. Tama niya po na yan. Paano? Pag ano? Why? Nakaganyan. Ang ulo po natin nakaganto. Dito ang tama niya pag ganyan. Hanggang dito. Dito po sa may ano ng buhok niya dito. Yan po yung dahilan. Alam siya doon na magpa-check up, magpa-doktor. So, sinabihan po siya ng, ayun, si Kay magkakwento. Yun. Nung nagpa-doktor ako, sinabihan pa ako na nagagawa-gawaan lang daw ako. Nagbayad daw ako ng doktor. Saan naman po ako kukuha ng pambayad ng doktor? Gaano pa, tsaka hindi mo mababayaran ng doktor. Yun po yung dahilan. Yun, di ba? Nagpunta dyan, di ba sila, no? Sila, si Arabi. Pumunta dyan. Pinakita nyo yung ininom niyang gamot. Oh. Yun yung hindi alam ng ibang viewers natin. Kung ano yung totoo talaga at hindi. No? Yung isang dyan, makapag-post, grabe. Sir, isipin po natin sana yung pinopost natin, professional po kayong tao. Ay, huwag naman po sanang gano'n. Pumunta sila dito. Lahat sila. Diyan, kay Guy. Okay na. Okay na yun. Na sasama na ulit siya sa pagbablog. So, nung kinamagahan, sumunod na araw, nag-post na naman. Alam niyo po kung anong gin-post? Ayan, alam ng mga viewers yan. Hindi lang agad na basa namin dahil hindi gaya po, hindi ako nag-open. Alam niyo kung ano yung post? Hindi kailangan ni Mr. Nice Guy daw ng therapy. Kundi therapy. Oh. Sa inyo man po mangyari yon. Sa social media yun eh. Dapat kinimkim nyo na lang yun. Kung dinikit niyo si Guy na Mr. Nice Guy, hindi mo kailangan ng huwag na doon sa vlog. Huwag na doon. Kailangan masakit. Saksakan ng USB. Oh, saksakan mo ng USB. Napakasakit. Pero kami, tungkol sa kanila, wala. Hindi kami apektado. Hindi po kami apektado. Kami, magkakapatid. So, naawa lang kami kay Igay. Dahil sa pamabati ko sa kanya. Katulad na sinabi ko, kung kami ay masamang tao, kung kami ay mga luko-luko, pag-alis niya pa lang, vlog na namin yun eh. Oh. Pero hindi. Ayaw namin. May respeto kami kay Jet. Pero dapat, mga ganong salita na tungkol sa kasama natin. Oo, tinuturing yung pamilya ang kuya namin. Kung totoong mga kapatid kayo, dapat hindi nyo ginaganon yung tao. Siguro, yung kanyang sinasalita dyan sa social media, kala niya siguro biro-biro lang. O hindi niya alam, nakakasakit na siya ng damdamin ng ibang tao. May anak po siya, may asawa. Siyempre, pag nabasa ng kayo, tanungin ko, tatay nyo, bakbakan sa social media, ano kayong masasabi nyo? Kayo na sa kalagayan ni Mr. Nice Guy. Natural, asawa kayo, anak kayo, talagang masasaktan kayo. Siguro panahon na para magsalita si Kuya Guy. Ayun, sa lahat po ng mga viewers ng Katungganers, saka Harabas na rin, maraming salamat po. Kung ano man po yung naging desisyon ko sa pag-alis ko sa kabilang team, igalang na po natin. Kayo man po siguro kung problema nyo personal, hindi nyo na rin po siguro ilahad sa social media. Hindi po lahat natin ilalahad natin. Para po sa akin, kapag ang problema nagsimula sa loob ng bahay, sa loob lang rin po ng bahay ang makakaayos.
Hindi po si Juan, hindi si Pedro. Hindi loob lang rin po ng bahay. Yun lang po mga kaayos. Kaya kung ano ang pasya ni Harabas, saludo ako sa kanya. Aming salamat, Harabas. Mapabait yung mag-asawa. So sa mga viewers natin, respeto na lang po natin ang bawat isa. Manood na lang po tayo at mag-enjoy na lang. Kasi para sa akin, wala, ano na yun. Andyan lang po sila sa tabi, oh. Andyan lang po yung bangka nila. Kaya naman po na magsalubungan kami dyan, walang kibuan. Eh, hindi po. Balik po tayo sa dati. Hindi man po ako sasama sa kanila. Eh, ganun pa rin po sa dati. Papansin. Yun, maraming salamat po. So, yun. At na laman nyo na yung tungkol kay Kuya Igay sa kanyang pag-alis. Kung totoong may sakit siya. So, yun. Maraming salamat po. Unang-una sa ating mga viewers, subscribers, sa mga basher. Ayan o. Maraming salamat po. At sana ito lang pong inyong tandaan. Hindi po kami kaaway. Ibigan po kami. Hanggang sa susunod. Thank you and God bless po sa ating lahat.